Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay nagulat ang Heaven Sword Supreme, at napatanong sa kanyang sarili, na kung ang hawak ba na sandatang iyon ng dalaga, ay ang legendary artifact ng mga immortal, ang Evil Repelling Sword. Kaya naman matapos ng ilang mga pag-atake na ginawa ni Namgangyon, ay bigla naman na dumating ang ama nito, at tinanong ang isang master na kung anong masasabi nito sa martial arts ng kanyang anak na babae. Na napasabi naman siya na ano pa ba ang kanyang dapat na sabihin pa, dahil sa ang talento ng kanyang anak ay sapat na upang tawagin na greatest genius sa kasaysayan ng kanilang Namgang clan. Kaya naman ay napasabi siya na mukhang ito ang dahilan kung bakit ibinigay nito ang Evil Repelling Sword sa kanyang anak na babae at hindi sa kuya nito, subalit sa tingin niya ay may iba pang dahilan. Nagsalita naman ang Sword King na hindi lamang dahil sa pinapahalagahan niya ang kanyang anak na babae, at hindi niya ipapasa lamang ng walang magandang rason ang legendary artifact ng mga immortal, bukod doon ay ang kanyang edad ay tumatanda na at ang divine energy ng Evil Repelling Sword ay hindi na kaya ng kanyang katawan. Napasabi naman ang isa na ang Sword King na kung sino na tinawag na bayani sa oras ng kaguluhan ay sinasabi ngayon na nalalapit na ang kanyang oras, at hindi siya sanay na makita siya ng ganito sa nakalipas ng ilang mga taon, na sinagot naman ng Sword King na ang sinasabi niya ay oras na bilang sila na nagawang manahin ang titulo ng 10 Greatest Master na mula sa nakaraang henerasyon, ay oras na para sa kanila na ipasa ito sa susunod at henerasyon. Nang maalala naman nito ang nakaraan, kung saan ay tinatanong siya ng kanyang asawa na kung hindi ba ito masyadong nakatutok lamang sa kanilang anak na lalaki at kailangan nitong pagtuunan din ng anak nilang si Namgangyon, kahit na alam niya na importante na hasain nito ang kanyang magiging disciple, ay kailangan din nito na gabayan kahit papano ang kanilang anak na babae. Humingi naman ng tawad ang Sword King sa kanya at sinabi na sinusubukan naman niya na bigyan ng pansin siya, subalit hindi nito alam kung ano ang nais ng mga babaeng kaedad niya, at ang pagsasanay para sa susunod na henerasyon ay ang pinaka-importante. Sa nangyari ay nagalit naman ito sa kanya. Kaya naman ay nagdahilan na lamang ito at sinabi na nagkamali lamang siya ng kanyang sinabi at sisiguraduhin na niya na tututukan niya din si Namgangyon magmula ngayon. Sa sumunod na araw, ay napapasabi siya na ginawa na nito ang lahat ng kanyang magagawa kahapon, subalit sa huli ay hindi nito nagawa na malaman ang kung ano ang interes ng kanyang anak, at mayroon na lamang siyang nag-iisang alam na paraan na natitira. Kaya naman sabi niya sa kanyang anak na dahil sa siya ay anak ng isang martial family, ay mas mainam para sa kanya na matuto ng basic martial arts ng kanilang Namgang clan. Kaya naman ay nag-umpisa siyang magturo na sa kanya, habang sinasabi na ang mga basic movement ay hindi naman ganun kakomplikado, subalit habang nagpapatuloy siya, ay mas napapansin lamang niya itong mas nawalan ng gana. Kaya naman ay napasabi siya sa kanyang isip na mukhang isa lang siyang walang kwentang ama, dahil sa kitang-kita naman na hindi nagpapakita ng kahit na anong interest ang kanyang anak sa swordsmanship, at walang paraan upang magustuhan niya ito. Nang bigla naman na kumilos ang batang Namgangyon, upang ikabigla nito, at mapatanong na kung ano itong nakikita niya ngayon. Matapos ay napasabi ang anak niya na hanggang iyon lamang ang kaya niyang gawin, at nagawa niya iyon dahil sa lagi niyang nakikita ang kanyang ama sa tuwing tinuturuan nito ang kanyang kapatid na lalaki. Si Namgangyon ay may kakaibang talento sa swordsmanship, isang talento na nagawang lagpasan ang sa kanya noong bata pa siya, at mayroon siyang napakapambihirang talento sa kasaysayan ng kanilang Namgang clan. Isang kasinungalingan na sabihin na hindi siya nag-awesome, subalit sa pagdaan ng mga panahon ay hindi pa din ito nagpakita ng kahit na anong interest sa martial arts, at hindi lamang sa pagkawala ng gana nito kung hindi ganun na din sa pagbibigay nito ng kasalungat na pag-uugali para sa lahat ng bagay, kaya naman ay ito ang dahilan kung bakit hindi na niya pinilit pa siya na magsanay. Sa kabilang banda ay labis siyang nag-aalala para sa kanyang anak, subalit ayos din naman para sa kanya iyon. Dahil kung makita niya lang na masaya ang kanyang anak sa bagay na nais niya ay sapat na iyon para sa kanya bilang ama nito, bukod doon ay ang panahon na mayroon siya ay mas payapa na kumpara noon. Subalit sabi niya, na ang kapayapaan na tinatamasa ng lahat ay hindi na magtatagal, dahil habang naglalakbay siya ay galit na galit siyang napapasabi na kung bakit ang kanyang dalawang anak ay nasangkot sa all-out war ng World laban sa mga Dark Spectral Sect.
Dahil kung sakaling mawala pa niya ang dalawa nitong anak ay ikamamatay na niya, ngunit bigla naman siyang natigilan ng nagliwanag at umilo sa isang direksyon ang hawak niyang Demon Chasing 8 trigrams plate, at mukhang may kung anong nangyayari sa tinatahak nitong direksyon. Sabi nito na nang makalapit siya ay nakaramdam ito ng isang pamilyar na sword wind chi, at nakita niya mula sa di kalayuan ay ang isang babae na nakikipaglaban ng matindi gamit ang kanilang Namgang Clan's ultimate technique sa mga 10-headed demon soldier, at ito ay walang iba kung hindi ang anak niya na babae na si Namgang Yon. Ngayon lamang nito nakita ang nag-uumapaw na fighting spirit nito, at sa oras nang nakita niya iyon, ay para bang biglaan na lamang na huminto ang oras ng ilang mga sandali. Hindi niya alam kung ano ang dahilan ng pagbugso nito ng husto, subalit ang makita niya siya na namamukadkad ng may talentong nagawang malagpasan pa ang sa kanya, at bilang isang martial artist ay sa anong dahilan siya hindi sasaya. Sa kabilang banda naman ay napasabi ang anak ng Shattering Heavens Demon Lord sa ating bida na gaya nga ng sinabi nito dito, ay hindi na siya dapat na makisali pa sa kanila, na sinang-ayunan naman ng ating bida. Pinuri naman niya ang kakaibang kakayahan na taglay ni Namgang Yon, dahil ang bawat pagwasiwas ng sandata nito ay talagang napakatalas at nakakamatay, na masaya naman na sinang-ayunan ni Yon Juka, at sinabi na ito ay dahil sa ang kanyang Namgang Yon ay talagang labis na napakahusay. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa kabilang banda naman ay nagpapatuloy ang pakikipagtapatan ng Demonic General sa Heavenly Sword Supreme at habang nangyayari yun, ay masayang napasabi ang Demonic General na habang tumatagal ay mas ginaganahan siyang labanan ito, at sa nakikita niyang mahusay na mga pag-atake ng kanyang espada ay mukhang mayroon palang kung sino ang malakas sa mundo ng martial world. Subalit sabi niya na kung sino ang nagsabi na ang digmaang ito ay patungkol lamang sa paggamit ng espada, kaya naman ngayon ay titignan nila kung kasing husay din ba siya pagdating sa paggamit ng kanyang kamao. Matapos ay mabilis siyang umatake dito, at matapos na masalag ng Heavenly Sword Supreme ay nagbigay din siya dito ng kanyang pag-atake, upang agad siyang mapahinto. Matapos ay inasar siya nito na kung kailangan pa ba na umabot sila sa bagay na iyon, dahil sa nakikita niyang level nito ay kahit ang simpleng sampal ay sapat na upang magising siya sa katotohanan. Sa nangyari ay mas natuwa naman dito ang Demonic General, at masayang sinabi na ngayon ay titignan nila kung hanggang saan siya tatagal, dahil ipapakita niya dito ang pakiramdam ng tunay na pambubugbog. Habang nagaganap ang sagupaan ng dalawa ay tinanong naman siya ng Heavenly Sword Supreme na kung hindi ba siya napupuno lamang ng galit at lakas, dahil ang bawat martial arts ay nag-uumpisa sa relax na mga muscle at ang pagbabato ng lakas lamang ay patunay siya ay isang baguhan pa lamang, ngunit bigla naman siyang natigilan ng ipangharang nito ang kanyang ulo. Kaya naman ay napasabi siya sa kanyang isip na mukhang sinira nito ang momentum ng kanyang palm strike, matapos ay sinabi ng Demonic General na karaniwan sa mga galaw nito ay madali lamang na ma-counter. Ngunit ang hayaan siya na gawin iyon ay isang pakulo upang mawalan ito ng kanyang depensa, matapos ay binigyan niya ito ng malakas na suntok, upang agad na mapatalsik sa di kalayuan ng Heavenly Sword Supreme. Sa nangyari ay napatawa naman siya, dahil sa huling pag-atake niyang iyon ay nalaman na niya ang lahat ng dapat niyang malaman, at iyon ay ang kanyang martial arts ay mas mahina pa kumpara sa kanyang inaasahan, kasama na doon ang kanyang paggamit ng sandata at kamao ay talagang labis siyang nadidismaya. Napasabi naman ng Demonic General na kung sa papaano niyang maipapaliwanag ang dugo sa kanyang katawan, hindi ba pa parang kasi inungalingan lamang ang sinasabi niya sa kanya, kaya naman ay huwag na itong manlaban at sumuko na lamang. Dahil kahit na nakipagtulungan pa ito sa mga immortal, ay ang buong martial world ay makukulayan ng kanilang mga dugo sa ilalim ng kanilang pinuno sa Dark Spectral Sect, dagdag pa nito na ang kanyang martial arts skill ay kahit papaano ay pinahanga siya, kaya naman ay kung susuko na ito ngayon ay personal niya siyang gagawing kanyang tagasunod. Natawa naman dito ang Heavenly Sword Supreme at sinabi na kung tinatawag na ba niyang pagkapanalo iyon, dahil hindi pa naman sila nag-uumpisa na kumilos, dahil ang pag-alis sa kanila sa martial world ay iniisip ba nila na ang Murem ay ganun-ganon na lamang ay nagkakamali siya. Dahil sa sila mismo ang nagdala sa kanila sa kuta ng mga ito,
at sinusubukan lamang nilang kumuha ng ilang mga oras hanggat sa maari upang gumawa ng kaguluhan na maghahatid sa kanila sa labis na pagkawasak. Subalit sabi nito na mukhang may hindi sila napansin, dahil sa mayroon pa silang King of the Mountain sa kanilang panig, at ito ay ang Shattering Heavens Demon Lord. Sa kinaroroonan naman ng mga ito, ay nagrereklamo naman siya dahil sa labis na tarik ng kanilang tinatahak, subalit masaya siya dahil sa nagawa niyang umakyat muli sa ganitong klase ng lugar, kaya naman ay kailangan nilang ipagpatuloy ang momentum na ito upang magawang maitaboy ang puwersa ng Dark Spectral Sect. Sinabihan naman siya ng kanyang mga kasama na magdahan-dahan lamang ng kaunti, dahil hindi lamang siya kung hindi ganun na din para sa 12 nilang Demon General, ay hindi pa sanay sa ganitong klase ng lugar at medyo nahihirapan pa sila. Sinabihan naman sila ng Shattering Heavens Demon Lord na huwag na silang magreklamo pa, dahil sa kanila sa Bandit Union ay ang pag-akyat sa mga matatarik na lugar ay parang isang paglalaro lamang. Kaya naman ay tinanong niya ang mga ito na kung wala ba silang natutunan sa kanilang huling pagsasanay, dahil ang kagaya niyang guro na may edad na ay maliksi pa din, at sila ay masyado pang mga bata ngunit mukhang ganito lamang kahihina. Kaya naman ay kung sino ang mahuling umakyat, ay kakaharapin ang mas mahirap na pagsasanay kumpara sa huli nilang ginawa, kaya naman ay kailangan nilang bilasan sa pag-akyat. Sa isip niya ay napasabi ito na ilang minuto na lamang bago mag-umpisa ang kanilang operasyon sa plano, at napagkasunduan nila na kasama ng puwersa ng alyansa, ay dadating sila sa main temple ng Myungyong cult pagkatanghali. Ang plano ay ang samahan sila at atakihin ang Myungyong cult mula sa harap. Subalit ang main temple ay nakaksigurado siya na binabantayan ng kanilang cult leader at ng ilang mga demonic general. Mabuti na lamang at may hawak silang divine relic dahil kahit papaano ay magagawa nilang makipagsabayan sa mga ito. Subalit ang malaki nilang problema ay ang awakening ng mga demonic general, dahil ang bawat isa sa mga ito ay may kanya-kanyang mapaminsalang mga kakayahan, at kung wala ang mga divine relics ay maaaring magsayang lamang sila ng kanilang mga buhay. Hindi din nagtagal ay nakarating na sila sa lugar, at mas maaga ito kumpara sa kanilang inaasahan, kaya naman ay kailangan muna nilang magmasid sa buong paligid. Nang napahinto naman siya dahil sa nakita nitong shrine sa di kalayuan na ginagamit sa pagsamba sa Diyos, kaya naman ay napapatanong siya na kung bakit naman may shrine sa ganitong klase ng lugar. Nagtataka siya dahil ang makakita ng halamanan sa ganitong mabatong bundok ay hindi angkop, at mukhang sanktuaryo ito ng kanilang cult leader. Matapos ng ilang sandaling pagmamatiyag sa paligid ay napasabi siya na gaya nga ng kanyang inaasahan, dahil ang lugar na ito ay madaming kainahinala, at napatanong na kung bakit naman may bata sa ganitong klase ng lugar. Mukhang nais na magpadala ng mga bastardong Myungyong cult ng bata sa digmaan, at mas demonyo pa ang mga ito sa kanyang iniisip, dahil doon ay napatanong siya na kung ano naman kaya ang pinaplano nilang gawin para sa batang babae na nasa kanyang harapan. Kung nais mo na masubaybayan ang mainit-init na kabanata ay yupon lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.